Hindi ng kaunting paumanin sa inyo dahil naiwan ko po yung Bible ko dahil ako po nagkwang kagabi na mga alas 2 na madaling araw. Akala ko na, sinit ko na doon sa bag ko. Pagpagkat ko kanina, wala pala yung Bible ko. Ito po ako biyasa sa Bible ko dahil may mga tanda po ako doon. Kaya kung ano po yung kalooban ng Diyos, siya po magaganap at siya po mangyayari sa umagang ito. At hinihingi ko rin po yung malawak niyong pangunawa dahil ito po ay may kaunting English. At sabi nga po ni Pastor Rick, napakahirap po na walang karunungan sa pag-English. At kung may Pilipin man po English ito, pasensya na po kayo dahil si Pastor Rick siya katulad din lamang po ni Pastor Rick na hindi po nakapag-aral. At bago nga po natin ito, may share ito sa isang ito, napatunayan ko po napakahirap talaga na walang pinag-aralan. Dahil nung ako po ay bata pa, wala pa po yung tulay na yan. Ang trabaho ko po ako yung grade na mag-grade po na po ako, nagtatawid po ako diyan ng tao, piso po ang isang tao. Siguro nabot po ninyo, pastoral tayo dyan. At meron nga po yung Amerikano na naman po, punta naman ang Amerikano dito, lagi tayo binibigyan ng mga tawag dito, yung pagsubok para sila iharapin. At nung nga po ako nagtatawid diyan, yung po mga Amerikano, pagsakay doon sa bangka, doon po lahat nagsama-sama sa unahan. At ako salita mo ng salita na, isot-isot naman po, isot-isot. Sabi ng mga Amerikano, what is isot-isot? Sabi ko sa akin. Ayan po, totoo po yan. Sabi ko, isot-isot po kayo, ibang kayo isot-isot. Sabi ko, what? Ang masama po, hindi sumama yung interpreter ko sa akin. Nagpaiwan po doon sa tabing guys. Hindi ko po may paliwanag, may bangka ay isot-isot. Basta ang alam ko po, ang English sa bangka ay po. Kaya sabi ko, the boat is old. Sabi ko gano'n. Sabi ko isang malapit sa, what is the meaning of the boat is old? Sabi ko sa, hindi ko maipaliwanag na yung English ay nakataas. Kinamit ko na lang. Pinaandap ko yung makina. Pagkaandap, wag na yung makina, hindi naman alis na tayo. Dahil nakataas na yung English eh. Sabi nung Amerikanong katabi ko, what happened? Hindi ko masabi dahil yung English ay nakataas. Kaya sabi ko, the electric fan is ano ba? Nagkaintindi po namin. Nung balik ko po doon sa tabintay ko ulit, at sabi sa akin, how much? Epito sila, sabi nila. How much? Sabi ko, paano? Yung 7 piso naman isa. Give me 7 bucks. Sa awa ng Diyos, binigyan ako ng 7 bucks. Purihin po ang Diyos sa kahit si Pastor X hindi marunong mag-English, pinagpala po ako ng Diyos. Dahil nung oras yata na nagsabog si God na mga word na English, ay malamang natubo ako sa turin na mamayabas. Kung ano maraming ito. Kaya wala po tayo na ipo na English. Yung tunay po nangyari sa akin at kahit may nasasalubong pa rin po ako diyan na tawag sa akin the boat is open. Bigla po sa akin. At sabi nga ni Mayor Martinez, na kung bata ka, ako yapatayin mo sa kwali. Sa katatawa, at kita ko nga naman si Mayor Martinez, pulang-pulang. Ayun po. At ano po lumago na po sa pinaka-mahalagang bahagi ng gawain ito. At ito po ay matatagpuan sa aklat ng Lucas 4:18. Tayo po muna ay manalangin. O dakila at mapagpala ng Diyos, isang patuloy po kami lumalapit sa inyo, Panginoon. Hinihingi po namin, Panginoon, na sa mga oras na ito, ikaw po ang Diyos na buhay at makapangyarihan na siyang tatayo sa gitna ng gawain ito, Panginoon. At alam po namin na ikaw ang Diyos na makapangyarihan na magbibigay ng katagumpayan sa gawain ito, Panginoon. Balutin mo po ako, Panginoon, ng iyong banal na Espiritu upang malaya ko po ang maipahayag
ang iyong salita sa umagang ito, Panginoon. Ito po ang aking samot dalangin sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Ito po ay pinamagatan kung anointed ka. Ayan po. Pasensya na po kayo. Pag may Philippines po talaga na Philippine po ang dila ni Pastor Exil. Ang sabi po nito, ang Espiritu ng Panginoon ay sumasa akin sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga may hirap ang magandang balita. Isinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya at sa mga bulag na sila'y makakakita. Isinugo ako upang palayain ang mga hinahabi. So mga magulang, mga kapatid, sino po dito yung tinatawag na poor? Ayan po. Sino po? Sila yung mga poor in the spirit, pwedeng mayaman at pwedeng namang literal na mahirap. Righteous people were sent to heal the broken heart. Sino ang mga broken-hearted? Sino yung mga broken-hearted? Kapatid, pakataw ito. Yung mga sugatang puso maaaring biktima ng mga pangit na nakaraang pangyayari sa buhay. Maaaring iniwan o inabanto na ng asawa, ng anak o ng magulang at maraming pangyayari sa buhay na nag-iwan ng malalim na sugat. God sent us also to recover the sight of the blank. Sino naman ang mga bulag? Hindi literal na bulag o spiritually. Blank, sila yung mga nakakita ngunit bulag dahil pinulang sila ng Diyos ng sanlibutan ito upang hindi nila makita ang liwanag ng mabuting balita. Ito po ang sabi sa ikalawang Korinto 4:4. Hindi sila sumasampalataya sapagkat ang kanilang isip ay pinulag ng Diyos ng kasamaan sa daigdig na ito upang hindi nila makita ang liwanag ng magandang balita tungkol sa kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Mga magulang, mga kapatid, bilang kami po ay tinawag ng Panginoon bilang lingkod ng Diyos, napakahirap po para sa amin ang maghatid po at magdala ng salita ng Diyos. Sapagkat kinakailangan po sa amin po ng mga lingkod ng Diyos makita yung tunay na liwanag na mula sa Diyos. Kinakailangan po na kami po bilang mga ngaral na sinugo ng Diyos, kami po yung maging inspirasyon ng mga tao na sa kadiliman. Tayo po ang malingkod ng Diyos ang magbibigay ng liwanag dala ang salita po ng Diyos. Bilang tayo po yung mga Kristiyano, mga magulang, mga kapatid, hindi po lahat sa atin ay masasabi tayo ay mga tinawag ng Diyos. Amen? Tulad nga po yung katuruan ni Pastor ng nakaraan po fellowship, baka ang akala po natin tayong lahat ay tinawag ng Diyos. Yung pala'y sit-sit lamang. Napakahalaga po. Kala po natin tinawag tayo ng Diyos, yung pala'y sit-sit lamang, kaya hindi natin maisapamuhay yung tamang layunin ng Diyos sa ating buhay bilang mga Kristiyano. Bakit po may mga tao may hirap sa literal ng buhay, lalo higit sa spiritual na buhay? Baka hindi po sila tunay na tagasunod sa nais ng Diyos. Dahil kung tunay po tayo tagasunod sa salita ng Diyos at iniibig natin ang iniibig ng Diyos, kasama po natin ang Diyos saan man po tayo naroon. At bilang kasama po natin ang Diyos, hindi po tayo makakagawa ng mga bagay-bagay na laban sa Diyos. Amen?
Ang lahat po ng ating isasabuhay ay mula sa Diyos. Dahil kasama po natin ang Diyos. May mga bagay na lamang po na katulad po ng ating pinag-aaralan ito. Naandyan na po ang salita ng Diyos. Naandyan na po ang katotohanan dala ng mga lingkod ng Diyos. Pero nagiging bulag po ang tao sa katotohanan. Naririyan na po ang salita ng Diyos. Nagiging tingin po ang mga tao sa katotohanan sapagkat ayaw nilang dalahin sila sa kaliwanagang buhay. Sa mga bagay nito, mga magulang, mga kapatid, parang habang tayo ay nilalapit ng mga lingkod ng Diyos sa Diyos na buhay na ating kinautangan ng buhay, tayo naman po yung lumalayo. Napakahirap po talaga. Pansinin po natin, kahit hindi po tayo ang gumawa. May mga bagay-bagay po tayo nakikita sa mga lansara na minsan may hinahinang baka. Ang nais nung naghihilo sumunod sa kanyang baka, biglang tatakbo pa yung baka. Balik ko rin yung naghihilang, tansik yung naghihilang. Ganyan din po tayo sa salita ng Diyos. Huwag po natin gawin na parang ang salita ng Diyos ay parang patingaw lamang po umalingaw sa ating pandinig. Ang nais po ng Panginoon at kanyang salita ay laging buhay sa ating mga buhay at ang kanyang salita, ang nais ng Diyos, magkaroon ng terminal sa ating mga puso. Yun po ang nais ng Diyos. Para po tayo manatiling nasa sa Diyos. Huwag po natin hayaan na tayo ay maging isa doon sa sinasabi sa aklat ng Mateo 7:21 na hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit kung hindi nyo lamang sumusunod sa kalooban ng Amang nasa langit. Mga magulang, mga kapatid, kasama po ako. Naging mabuti po ba tayong tagasunod sa kalooban ng Amang nasa langit? Marahil, meron po ng mabuting tagasunod. At sa mga bagay-bagay po ito at kaganapan ito, dito pa lamang pinakikita ng Panginoon na sa loob ng pangabahan ito ay meron hindi mabuting tagasunod sa kalooban ng Diyos. Ilan po ang mga bangko na yan? Ilan po ang mga walang laman sa mga bangko na yan? Ang sabi ng Panginoon, ibinigay ko na sa iyo ang anin na araw, ang ikapitong araw naman, ang araw ng linggo, ay para sa akin na. Nagagawa pa ng mga tao ang mga bagay-bagay na. Sa ganito, mga kalagayan, mga magulang, mga kapatid, unti-unti nilang tinuturuan ng Panginoon na magpuot sa kanila. Sapagkat kaya na sinasabi ng Panginoon, ako yung Diyos ninyong mapanibubuhay. Huwag kayong sisimba sa mga Diyos-Diyosan maliban sa akin. Kaya po nangyayari mga kaganapan ito dahil nagdadala po sila ng mga kabalisahan na wala sila isasaing o mamaturin pagtubalik nila naliparang bahan. Hindi po tamang pamantayan yan. Hindi po tamang pamantayan yan. Bago po maging linggo, may Lunes, Martes, Merkulis, Lunes, Bernes. Ano kaya po hanapin mo pala sa araw ng Merkulis? Yung gagamitin mo sa araw ng linggo. Ano kahit araw pa lang ang Sabado ay maglaba ka na para mawala ang kabahagi ng Diyos sa iyo. Kinakailangan po magkaroon ng tamang arrangement po ang lahat ng bagay sa ating mga buhay. Kinakailangan po nakaprepare ng lahat po yan. Para pagdating po ng araw ng linggo, iisa na lamang po ang ating gagawin. Makikinig, magpupuri, magpapasalamat at magpapatuto sa mabuting ginawa ng Diyos sa iyo po. Yan po ang nais ng Diyos. Upang hindi po tayo maging bulag, hindi tayo maging bigay sa katotohanan. Tanggalin po natin yung takot. Yan po yung takot at pag-aalilangan na sa isip po lang naman yan. Ay kapag ang pangako ng Diyos, huwag kayo mapalisan kayong mga walang kakanin, walang dadamitin. At ako ng Diyos na magkakalob sa inyo. Kung yung mga ibon na hindi nagtataniman, ay pinakakain ko, kayo pa kayang bigit sa ibon. Mapalat po tayo mga magulang, mga kapatid, sapagkat kabahagi tayo sa mga pinangakuan ng Diyos.
ang pangako po ng Diyos, tunay at ganap. Kapag sinabi po ng Panginoon, payayamanin kita sa Sister Jennifer ngayong oras na ito. Pag-uwi mo, puno-puno ng pagpapala ang bahay mo at magkakaroon ng kaayusan ang lahat para sa inyong buong sa bayan. Siyang magaganap tayo ng plano ng Diyos sa mga ito. Kinakailangan naman po mga manggulang, mga kapatid, maging mabuti tayo tagasunod. Paano po natin magagawa mabuti tayo tagasunod? Huwag po tayo bumagat sa nilakaran ng Panginoon. Dahil wala sa nilakaran ng Panginoon na masama. Ang lahat po ay mabuti ang ginawa ng Diyos sa bawat isa sa atin. Isa ang pagpapastuloy po na ang lahat ng hangarin ng Diyos para sa kanyang mga anak ay tawag kabutihan. Ayan po, John 3:16. Dahil na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa isang katawad dahil binigay niya ang kanyang puntong na anak. Wala ang sino mang sumasampalataya ay hindi kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Hello mga kapatid! Mabuti ka bang mabuti ka bang taga-sampalataya kay God? Kung ikaw ay mabuti mananampalataya kay God, tandaan mo, anak ka ni God. Dahil kung ikaw ay taga-suray ni God, hindi ikaw yung tunay na anak ng Diyos na kanyang hinahanap. Isa kang kampon ng kadiliman. At ang Diyos ko si Satanas. Huwag po kayo masasaktan kapag kayo nakakarinig ng mga ganitong pagtutulog. Wala pong pumapalo sa pako ng martilyo para bumaod ng kakataloyan na kita. Kinakailangan may pumple para bumaod. Ganyan po po ang salita ng Diyos. Kinakailangan masaktan tayo kung kinakailangan masaktan tayo. Bakit? Hindi ka masasaktan kung tama ang iyong isinasapakuhan. Masasagasaan ka dahil nandun ka sa daraanan ng salita ng Diyos. Kaya mga magulang, mga kapatid, sa mga oras na ito, dinideklara ko, ano man ang kabisatan, ano man ang ating mga problema sa umaga na ito, maging sa ating buong sa bayan, ang lahat po na ito, binago na ng Diyos. Malaya na pa tayo. Kaya oras na ito, oras po ng kalayaan, oras po ng katotohanan, oras para makita natin ang mabubuting gawa. Pagpakan po natin ang Diyos na Diyos. Yes, maraming salamat po muli sa panggang ito. Maraming salamat po ang panahal sa malaya na pagpapahayag na iyong pinagkaloob sa panggang ito. Alam namin, Panginoon, na ikaw ay mas na aming nakasama. Puri ka ma, sabay ka sa tanging pangalan ng iyong anak, Pastor Jesus. Amen.